Krus ng pag-ibig na higit sa sapat. Krus ng pag-ibig na higit sa sapat. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit sa lahat. Higit sa sapat. Ito'y higit sa sapat. Ito'y higit sa sapat. Dumadaloy, dumadaloy, banal ang pag-ibig mo. Sabay-sabay po natin awitin. Bumabalot, dumadaloy, banal ang pag-ibig mo. Bumabalot, 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 banal ang pag-ibig mo. Dumadaloy, 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 banal ang pag-ibig mo. Umaagos, 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 banal ang pag-ibig mo. Bumabalot, bumabalot, banal ang pag-ibig mo. San man ng iyong daigdig, nariyan ka. Laga silangan, timog o kanluran, kasama kita. Jesucristo, ramdam ang lakas na dulot ng iyong pangako. Espiritu Santo, Alleluia, kadakilaang walang kapantay. Alleluia, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Espiritu Santo, Alleluia, kadakilaang walang kapantay. Alleluia, sa iyong kalooban ako'y Alleluia, Alleluia, kadakilaang walang kapantay. Alleluia, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Alleluia, Alleluia, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Ikaw ang maitaas. Lord, salamat sa iyong kamatayan at sa iyong pagkabuhay na kami buhay kasama mo. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa pag-ibig mo.
dumadaloy, dumadaloy, banal ang, thank you Lord. Umaagos, banal ang pag-ibig mo, bumabalot, 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 banal ang pag-ibig mo, dumadaloy, 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 banal ang pag-ibig mo, umaagos, banal ang pag-ibig mo, bumabalot, 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 banal ang pag-ibig mo. Hallelujah, kadakilang walang kapantay. Hallelujah, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Hallelujah, kadakilang walang kapantay. Hallelujah, sa iyong kalooban ako'y mga tinig lamang po. Hallelujah, kadakilaang walang. Minsan pa po. Hallelujah, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Hallelujah, 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 hallelujah. Arjem, if you could summarize the story of your life, what would that be? Grabe lang yung pag-orchestrate niya ng buhay ko. Na nawalan ng tatay, kaliwat ka ng problema, pagsubok sa buhay. Ngayon na nakikita ko yung purpose, bakit nangyari yon. Siguro to sum it up, it's all about God's faithfulness. Yung dad ko, iniwan kami nung 6 years old ako. At that time, palang trabaho si mama, naubos yung savings, major shift nung nangyari. From 3 beses kayo kumakain. Ngayon, isa na lang, minsan wala pa. At young age, nagkaroon na nga po ako ng thinking na I need to earn para makasurvive. Namasura ako, nagbuhat ako ng mga tubig. May season din po na na-experience sa amin kumain ng pagpag. Lord, kung totoo ka nga, ito na ba talaga yung buhay na binigay mo sa akin? Naalala ko yun, parang, andun yung dream ko na makatapos ng pag-aaral. Andun yung dream ko na in the future, kakain kami ng 3 beses, 4 na beses, 5 beses. Pero having this, parang, hindi ko na yata kaya, Lord. Ang hirap. Gusto ko na lang sumuko. There are times po talaga na parang nafe-feel ko na lang na okay na to. Ito na lang talaga to. Parang andun na yung thinking ko na nabuhay kang mahirap, mamamatay kang mahirap. Paano mo nakilala ang real life? Or how did you get connected? Sa school po, nagpunta yung ENC, na-reach out po ako. Na-invite na ako sa church. Somehow, it leads to real life din. Kilala ko na po si Lord. Ilang araw ko din siyang pinag-pray kay God. Binalik niya lang ako dun sa mga dreams ko. Ito na yung answer for that. Sobrang nagulat lang ako kasi natanggap po ako. Because of the scholarship,
because of Free Life, natanggal yung poverty mindset ko. May purpose ka kay God eh. Huwag mong ilimit si God, huwag mong i-box si God. In-impart din po sa akin yung excellence. Dati, ganito lang yung ginagawa ko for me to survive. But andyan na yung resources na binigay ni Lord. Gagawin ko na yung best ko. May sinaserve akong excellent God. Whatever you do, work at it with all your heart. Yung dating nagko-compromise sa bahay, sa health, ngayon, even in the little things, Lord, I will not do it if it's not honoring to you. And right now, nagtatrabaho po ako sa Purple Cow. Ang work ko po sa Purple Cow is medical specialist, processing their admin works, yung mga need nila sa hospitals, para mas mapabilis yung kailangan po nila. Actually, when he started out, he hadn't really worked elsewhere before. But I'm glad that he was not only resilient, but he kept the faith. Especially being the leader, he's taking that role, whether it's called upon or not. He actually started it all. Says like, if they're as good as he, then maybe we will give other people a shot as well. And I'll tell you why. In real life, they already have that integrity and faith element, and that differentiated them. Our staff even recognize it also. I already asked the managers, are you okay if we get overrun by scholars? And they were like, we're okay with it. We were not going to go elsewhere na. We're just going to get from this group. When we went there for the next graduation, it was a very intriguing group of scholars. And then I started ticking them off by name na. We're going to talk to that person. We're going to talk to that person. That's what we did. Your work today, the responsibilities that you have, how is this helping your family today? Sobrang malaki po. Isa sa mga scripture niya, pag naging faithful ka dito sa little, pag gumawa ka ng malaki, you can manage those things. Sabi ko nga sa mga kapatid ko ngayon, napaka-bless niyo. Because God used people to bless me. Maraming ginamit ang Panginoon. Some money din kay Mama, aside from the food, yung dating binibless. Ngayon, somehow, papagamit na sa Panginoon para mag-bless ng ibang tao. And bibigyan ko rin ako ng pagkakataon para makita yung miracles mo araw-araw. Lord, thank you. Thank you for sustaining me. RGM's story is a true testament to God's faithfulness at work in the lives of our scholars. What a privilege it is to be part of shaping the next generation who will one day bring real change in their families, workplaces, and communities. Thank you for being a beacon of hope to those in need. Together, by God's grace, let's continue to change a life and change the nation. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Hangad ko po na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ako nga po pala, si Juliana Faith Quiñones. Isa po ako sa parte ng We Serve team dito sa Victory Verac Church Planting Community. Tayo po ay nasa ikapitong serye ng Jesus is Greater Than Better Things. At ang ating topic po ngayon ay The Better Covenant. Bago po simulan, nais ko lamang po i-share sa inyo ang aking experience sa isang kontrata. Dati po ay ako ay nagbebenta ng mga crochet at marami pong nag-order sa akin online at need ko pong i-deliver yun sa kanila sa isang lugar at ibibigay ko po sa kanilang aking produkto at makukuha ko rin ng bayad. Ngunit isang araw may nag-order sa akin ng isang tao at sinabi niya sa akin na kailangan kong pumunta sa isang lugar para i-deliver sa kanyang aking product. Ngunit pagdating ko sa lugar na iyon, hindi siya sumpot. Bigo ako may bigay sa kanyang produkto at bigo rin ako makuha ang aking bayad. Hindi siya sumunod sa aming kasunduan. Katulad ng contract namin, marami ding pangako ang hindi sa akin tinupad o ako ang hindi nakatupad. Marahil kayo rin ay nakaranas ng ganoong mga pangyayari.
marahil ay may mga naging kontrata rin kayo na hindi natupad at nagbigay sa inyo ng kalungkutan o pagkadismaya. Ngunit ano nga ba talaga ang pagkakaiba ng contract at covenant? Ang contract ay isang salitang Latin na contractus nang ibig sabihin ay kasunduan ng tao o legal na kasunduan ng tao. Ang saklaw nito ay may simula at may katapusan. Nakabati ito sa isang kondisyon na kung gagawin mo ito, ay gagawin ko rin ito. Katulad ng ating naranasan, ito ay nababali o napuputol pag hindi natin natupad. Para rin ito sa kapakinabangan ng dalawang panig. Habang ang covenant naman ay mula sa salitang Hebreo na berith na ang ibig sabihin ay sagradong pangako ng Diyos. Ito ay batay sa kanyang pangako. Ito ay pangmatagalan o permanente. Ito ay nakabatay sa pangako ng Diyos. At hindi katulad ng contract, ito ay matatag at sigurado. Hindi ito nababali. Ang tipan na ito ay para sa ikaliligtas ng tao at hindi ang tipan na ito ay para sa ikabubuti at sa ikakaligtas ng tao ayon sa plano ng Diyos. Upang mas mapalalim pa natin ang ating pagkakaintindi tungkol sa covenant, samahan niyo akong basahin ang salita ng Diyos sa Hebrews chapter 7 verse 20 to 22. At ipagpapatuloy natin sa Hebrews chapter 7, 23 to 28. Ang Diyos ay hindi nanumpa nang gawin niyang pare ang iba. Ngunit nanumpa siya nang gawin niyang pare si Jesus ayon sa sinasabi niya. Ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isip. Ikaw ay pari magpakailanman. Dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. Bukod dito, kailangan noon ang maraming pari dahil namamatay sila at hindi nakakapagpatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Sa makatuwid, si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya'y banal, walang kasalanan ni kapintasan man. Inihiwalay sa mga makasalanan at itinataas sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan upang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y pang magpakailanman, nang ihandog niya ang kanyang sarili. Ang kautusan ay nagtalaga ng punong pari na may mga kahinaan, ngunit ang pangako ng Diyos na may panunumpa na dumating pagkatapos ng kautusan ay humirang sa anak na walang kapintasan magpakailanman. Inaanyayahan ko po kayo upang manalangin sa oras na ito. Father God, sa oras na ito, nagpapasalamat kami sa araw na ito na kami nandito sa lugar na ito upang purihin at sambahin ka. Lord, let your will be done sa anuman ang mangyayari. At Lord, anuman Lord ang gusto mo Lord na mensahe na makarating sa mga taong ito ay yun lamang ang may share ko Lord at hindi ang sarili kong kaisipan. Lord, bigyan niyo ako Lord ng karunungan upang ma-share ko ito Lord sa mga tao Lord na gusto mo Lord na maratingan Lord ng salita mo. Binabalik ko po sa inyo ang pinakamataas sa papurit at salamat. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Mula sa salita ng Diyos, dumako naman po tayo sa ating mga pointers. Ang una nating pointer ay ang mas mabuting kasunduan ay ginagarantiyan ni Kristo. Mababasa po natin sa Hebrews 7, verse 22, dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. Dahil sa lumang tipan, nakabatay ang ugnayan ng Diyos at Israel sa pagtupad ng kasunduan. Pinagpapala ang sumusunod at nagkakaroon naman ng kaparusahan ang hindi sumusunod. Ngunit sa madalas sa pagkabigo ng Israel, dumating si Jesus upang magpatibay ng isang bago at mas mabuting kasunduan. Ano ang ibig sabihin ng isang garantiya at paano ito nagbibigay ng kapanatagan sa atin?
Ang garantiya ay nangangahulugan ng isang matibay at sigurado o may katiyakan na pangako. Ito ay tiyak na matutupad. Sa ating buhay kay Jesus, siya ang garantiya ng mas mabuting tipan o covenant. Hindi sa atin nakabatay ang katuparan ng kaligtasan, kundi sa kanyang natapos na gawain. Ito ang nagbibigay sa atin ng kapanatagan dahil alam natin na hindi nababali o nawawala ang kaligtasan dahil ang pundasyon nito ay si Jesus mismo, hindi ang pabago-bago nating pagsunod. Para naman sa ikalawa nating pointer, na ang mas mabuting kasunduan ay permanente. Basahin po natin ng Hebrews 7, verse 24 to 25 at 27. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y pang magpakailanman, nang ihandog niya ang kanyang sarili. Dahil kay Jesus, na ating walang hanggang punong pari, nagkaroon tayo ng mas mabuting kasunduan. Hindi niya lamang binigay ang kanyang sarili para iligtas tayo, ngunit nabuhay siya at nabubuhay pa rin hanggang ngayon. Ito ang nagbibigay sa atin ng seguridad na ang kasunduan na ito ay permanente at hindi katulad ng kasunduan ng mga tao na temporary lamang. Walang kapangyarihan ng kamatayan kay Jesus. Tinitiyak din ni Jesus na ang daan natin at ugnayan sa trono ng pagpapala ng Ama. Si Jesus ang naging talay natin upang makalapit tayo sa Ama at maranasan natin ang isang personal at mas malalim na relasyon na ibinigay ng kasunduang ito. Paano nabago ng katotohanan ito ang pananaw mo sa kasalukuyan at hinaharap? Sa kasalukuyan, buo na ang ating kapanatagan dahil alam nating tapos na at sapat na ang ginawa ni Jesus para sa ating kaligtasan. Habang sa hinaharap naman, matibay ang ating pag-asa sapagkat kanyang katapatan ang nagsisiguro na mananatili tayong ligtas at mananatili tayong kasama niya magpakailanman. At para sa ating pangatlong pointer, ang mas mabuting kasunduan ay kumpleto. Mababasa po natin sa Hebrews 7, verse 25 at 27. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y pang magpakailanman, nang ihandog niya ang kanyang sarili. Si Jesus, bilang ating pinakapunong pari, ay hindi na kailangang maghandog para sa sarili bago mamagitan sa atin. Ang minsan niyang pagkamatay at pag-alay ng sarili ay sapat na upang magligtas ng lubos. Hindi lamang para sa Israel, kundi para sa ating lahat, anumang uri ng kasalanan at sa lahat ng panahon, maging ito man ay nakaraan, nasa kasalukuyan o sa hinaharap. Mula sa kapatawaran ng ating kasalanan, pagbago ng ating mga buhay, hanggang sa ating kaluwalhatiin sa piling ng Diyos magpakailanman. Anong uri ng ugali at paniniwala ang dapat nating taglayin ngayong alam na natin na ang ating kaligtasan kay Kristo? Dapat tayong magkaroon ng postura ng tiwala at pasasalamat. Kasabay nito, dapat din tayong magpasakop bilang tugon sa kanyang pag-ibig. Hindi upang kitain ang kaligtasan, kundi bilang patunay na ito'y atin na. Magkaroon din tayo ng kapanatagan at matibay na pag-asa. At dahil naintindihan na natin kung ano ba talaga ang isang covenant, base sa inyong narinig at natutunan, ano ang mga dapat nating gawing hakbang patungkol sa ating napag-usapan. Sa kabuuan, ang kaligtasan na tinamo natin kay Kristo ay isang handog na hindi nagbabago at hindi mauubos.
ang mas mabuting kasunduan o better covenant ay ginagarantiyan ni Kristo, ginawa niya itong permanente, at higit sa lahat, kanya na itong kinumpleto. Muli po tayong magdasal sa oras na ito. Lord, salamat Lord sa oras na binigay niya sa amin upang pag-usapan ng iyong salita. We pray, Panginoon, na lahat, Lord, ng narinig namin ay may isa puso at may isa isip namin at may isa buhay namin. Nawa ito, Lord, ay magsilbing biyaya sa aming mga buhay at maging sa iba. Lord, pinapasalamatan ka namin sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko po kayong invite para sa susunod nating online Sunday gathering. Salamat po.